Ito matagal ko nang pinaghandaan at nung matagal na nag-aaral pa ako, kailan kaya ako makapag one-man show? Siguro pag hinog na ako. Last year, nagkaroon nga na exhibit ng bagsik, tapos nabuhay. Pati yung dugo ko nabuhay. So, I plan na magkaroon ng one-man show this year. Ang plan na yan is October, November, December. Planning ko. Ang preparation ko is 1 year. So, this is it. Itong exhibit ko, ito yung exposition ng Remoism. Remoism, sabi nga, pagka pinag-iisipan yung mga binabanggit natin ang mga pangalan ng mga sikat na artists, ng mga masters, pinag-uusapan natin ang art. Lagi nasa isip natin si Van Gogh, Picasso, Leonardo da Vinci, Michelangelo sa Pilipino, si Juan Luna, si Amor Solo. So, this is my day, this is my moment, this is my life, this is my art, this is my style, this is ism, this is my realism. Since nag-aral ako ng Fine Arts 1976, oil painting ang ginagamit ko, acrylic, watercolor, drawing, charcoal. So, nag-experiment ako. The time is mahaba ang experimental period ko. So, 1984, gumagala ako, naghahanap ako ng mga fountains, kung anong nakikita ko sa kalsada, kung ano yung nasa environment. Ang nakikita ko yung construction sa mga building. Usong-uso nung kasi mga yero. Hindi mga tarpaulin, hindi kung ano-ano yung mga inilalagay, mga streamer. So, yung mga yero, mga kalawang sa mga construction. So, bakit kulayan natin ito at gawin natin sama sa art? So, that time, pinutol-putol ko yan. Like that 1984, yung collection ko sa isang side. Doon nag-umpisa ang aking mga yero. Kasi ang yero, nagsisimbolize siya ng bahay natin, bubong. Pagka walang bubong, walang kwenta yung bahay. Babahain ka, parang ano yan, protection sa'yo. So, ganun din yung art ko. Yung art ko kasi ganun katibay. Ganun ang estilo ko, ganun yung ugali ko, ganun katibay ang aking nasa isip. Dati kasi, gugupitin yan. Pagka isusukat, gagawin sa yero, itatapon. Laging nasa labas, nasa basurahan, kinakalawang. Ang iniisip ko, ginamit ko ito para ipasok ulit sa bahay, para ipan-display. Kaya makikita nyo sa painting ko, merong mga corrugated sheet na nandyan. Yan ang mga retaso. Yan ang Remoism. Yes, may lahat ng mga ginagawa ko, mga obra ko ay may mga istorya. Halimbawa, doon sa isang tao, pwede kong igawa siya ng obra, ipipinta ko sa isang canvas o base, kung anong base. So yun, laging may kwento. Laging may kwento. At saka, paggagawa ko kasi ng painting is, napapansin nyo na ako yung artist na wala kayong makikitang paliwanag dito. Wala siyang paliwanag na nakapaskil dyan. Gusto ko kasi, yung viewer ko, yung nanonood o yung nag-iisip, sila ang gumawa ng istorya kung ano yung nakikita na sa painting. Kasi kung sa akin manggagaling ang istorya o explanation, tapos na. Yung artist na kasi nagpaliwanag doon sa art ko, tapos na yung explanation. So, yung pala yun. Tapos, ngayon kung pababaya ko kayo na kayo mag-explain, nandun yung art, nagkakaroon siya ng collaboration. So, hindi natatapos yung art doon. Continuous yung art niya sa explanation. So, yun, that's it. Ito yung Remoism. Karamihan na nagpunta ngayon, siguro 99% is hindi ko naman na inaano yung sarili ko, tinatas ko yung bangko. Namamangha sila kasi ngayon lang sila nakakita ng ganitong art. Kasi kalimitan, mga painting, mga landscape, mga ganyan. Sa akin may mga landscape, pero nandun pa rin yung abstract expressionism. Lahat may kwento, lahat ng bagay may kwento sa akin. Lahat ng nakikita ko sa environment, may kwento sa akin. Ito po ay nag-start ngayon, November 10 hanggang November 17. So, nag-request ang museo, si Sir Mads,
na sa tourism na i-extend ko ito. So hanggang 26 pwede po kayong pumunta rito. Bukas po ito ng Saturday and Sunday, Monday to Sunday. Open po ito 9 to 4 p.m. Kayo po iniimbitahan namin na manood nito. At ito pong mga nabenta dito na artwork ay mapapupunta sa beneficiary. Ang meron po ditong makikinabang na beneficiary.